Magandang buhay mga kapwa ko Pilipino. Let us discuss bits and pieces of what is happening to the eroded trust and confidence of our leadership sa ating bansa ngayong mga panahon at ang kanilang mga ari-arian na kokonek sa mga flood control at ano po ba ang batas pati sa mga anak na nag-benefit po sa mga illegal na corrupt practices ng mga supposedly contractors, congressmen, and DPWH personnel. Ito lang po ay tungkol sa flood control, hindi po pa natin pinag-uusapan yung finorwarn tayo ni Vice President Sara Duterte last year na ang sinabi niyang mga akusasyon allegedly si House Speaker Martin Romualdez and House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde, also known as Zaldico, ay sila po ang dalawang taong makapangyarihan sa Congress. Sila po ang nagko-control over the national budget, to which VP Sara claimed that Romualdez and Co. have control over the national budget, manipulating allocations to suit their interest. As she stated, ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao, meaning itong dalawang tao, si Martin Romualdez at si Zaldico lang ang naghuhold ng kapirahan at paano pagugulungin ang kapirahan ng Pilipinas. Then, ito pong accusation din na nakikialam, meddling in DepEd budget. She accused them of meddling in the 2023 budget of Department of Education, influencing how funds are allocated. Bribery allegations also na sinabi niya VP Sara na si House Speaker Romualdez ay bribe ang Supreme Court justices, claiming there is proof of this. So, ang response po ni Zaldico, denying the allegations, which said, firing back at Sara Duterte during a budget briefing, saying her statements were an attempt to divert attention from pressing issues. Kaya po, sa pagkaalam natin na impeach po ni VP Sara nung siya ay mag-resign sa DepEd at inerase niya ang mga issues na to. These accusations highlighted the ongoing tension sa Duterte at sa mga lawmakers ng lower house. Ngayon, nakita po natin sa mga literature na accordingly 315 million only ang salin ni Martin Romualdez ng 2022 at ito ay lumubo ng wagas to 3.47 billion in 2025. Accordingly, ang sweldo nila ng mga congressman ay less than 300,000 plus more or less sa mga discretionary allocations nila ay not more than 7 million a year. So kung tutungang 7 million times 3, that would only be 21 million, hindi nga magwa 1 billion. So, paanong lumubo daw ang 315 million na ari-arian and 3-year time naging 3.47 billion. So, ilang times po ba ang, kasi sa 1 billion nasa 900 million lang. 'Di ba? Kung 315 million ang assets mo, so in 3 years na 3.47 billion, more than 1,000% po ang in-increasean. Okay? So, i-kumpara po natin ito sa ari-arian ni President Marcos Jr. noong siya ay nag-umpisang presidente, pero ang concurrent na position ay nasa agriculture si
President Marcos ng 2022 at noong 2023 may Commission on Audit evaluation sa kanya na meron siyang disallowances and suspension worth 2.176 billion. So, hindi nga po ito nag 1/4 doon sa 125 million lang ni Sara na disallow. So, meron ding 1.521 billion charges na also suspended sa Department of Agriculture sa time ni Marcos as concurrent secretary ng Department of Agriculture. So, meron siyang unsettled na 655 million na allocations. Ibig sabihin, hindi pa niya ito nasusuportahan ng mga evidences and documents kung paano po yung more than 500,000, 655 million ay unsettled po yung mga account na to. All in all, ang sabi po ni Senator Ping Lacson, meron siyang disallowances and suspension equivalent to 7.357 billion. So, forward tayo sa isa pang congressman na may 810 million lang na NEP allocation, pero biglang nag-insert po ng 1.9 billion or a 1.1 billion insertion from unprogrammed appropriation coming from special purpose fund. So, paano nakakuha ang isang congressman Arman C. Panalaligan na ipinagbabawal na po ang mga pork barrel, yung mga AKAP, AX, and then suddenly nag-deny siya na wala siyang kinalaman doon sa mga project na yan when all his name and his mga project ko no, na kanyang inisponsoran ay nandoon ang kanyang picture at pangalan. So, with all of this, sana totoo na yung mga ginagawa ni President Marcos na clean up niya. He's cleaning up his executive offices at sana hindi lang ito ang tingnan niya, kundi palitan ang mga taong hindi na nakakatulong sa kanyang opisina at sana pag-isipin niya ng mabuti yung pagkakalagay na naman ni Torre na ilalagay siya as chairman ng Anti-Corrupt Commission. So, paano po nyo ba tinanggal ang dating commission ng anti-corruption ni Duterte tapos mag-recreate ka ng panibago at wala man lang master's degree ang ipapalit na tao sa public administration o kaya wala man lang background sa law. So, thank you po sa pakikinig and let us watch closely. Ngayong araw ay magkakaroon ng Senate hearing si Senator Marcoleta at idadivulge niya sa USB na binigay ni President Marcos sa kanya. Thank you for watching and sana may makabulong din sa presidente na sana voluntarily sabihan niya ang ICC na ibalik na dito at i-release na si President Duterte for good. Thank you.